Formal lang tinapos ng impeachment court ang pagdinig sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Matalakay sa umano'y grave threats. Sa huling araw na ikatlong linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, iginit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na consummated na ang aligasyong betrayal of public trust matapos ihayag ng Vice Presidente na may kinausap na umano siyang patayin ng ilang matataas na opisyal ng bansa. Ang detalye sa report ni J.M. Thompson. The betrayal of public trust was already been consummated. Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag matapos ang umano'y pag-amin ni Vice President Sara Duterte na may kinausap siya para umano'y ipapatay sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. There is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitutes betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan. Hiniling naman ng depensa na tanggalin sa opisyal na record ng impeachment court ang pahayag ni Matibag. The motion to strike off is denied. Let the answer of the witness remain in the records. Tinanong din ng depensa kung may nakitang posibleng destabilization plot ang NBI kaugnay ng pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa rally ng Rage Coalition noong April 2026 kung saan binanggit nito na kailangan nila ang ulo ng Pangulo. At hindi po destabilisasyon, kundi banta po sa kaligtasan ng Pangulo na naging banta na rin po sa pambansang seguridad po. Ayon kay Matibag, malaya si Mayor Duterte na ipahayag ang kanyang pagtutol sa pamahalaan pero nilinaw niya na may mga limitasyon ng karapatan sa malayang pagpapahayag. But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas at nakakasama na sa ating bayan, ay hindi naman po ito kasama na sa freedom of expression. Sa pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo, sinabi rin ni Matibag na nananatiling aktibo at patuloy ang umano'y banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, sa pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva, isiniwalat ni Matibag na sinisilip ng mga investigador ang posibilidad na ang umano'y contract killer na tinukoy ni Vice President Duterte ay maaaring nagmula sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Ayon pa kay Matibag, nasa 20 individual ang kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Bam Aquino, kinumpirma ni Matibag na iniimbestigahan din ng NBI kung may posibleng pagkakasangkot ng mga dayuhan sa umano'y balak na pagpaslang kay Pangulong Marcos. Meron po kaming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa ating sa palasyo po. I will not mention who exactly yung mga kausap po namin doon, but there's always continuing threat assessment po. May mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po. Yung pong mga pagbabiyahe ng ating Pangulo, we have to also monitor it because the possibility of endangering the life of the President during his time that is outside of the country, nandoon din po yan dahil sa threat. So kaklaruhin ko lang so yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division dahil yan sa mga biyahe ng Presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano. That is also an angle being considered but that's not the main reason. Matapos ang 7 araw ng paglilitis, formal lang tinapos ng impeachment court ang pagdinig sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y grave threats. Samantala, iminungkahi ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na magtalaga ng prosecution at defense panels ng mga bagong tagapagsalita na hindi kasapi ng kanilang mga legal team. Pinaalalahanan din ni Escudero ang magkabilang panig sa umiiral na panuntunan na naglilimita sa mga prosecutor, abogado ng depensa at mga witness sa pagbibigay ng ilang pahayag o magbunyag ng impormasyong may kaugnayan sa kaso. J.M. Thompson, para sa Bayan.